Life After Prison. By Silencio, Kabanata 51. Hahaha, hindi naman isyo kung minamaliit ko ang isang Chevys. Huminto ka ba upang tingnang mabuti kung nasaan ka ngayon? Kinikilala namin ang halos lahat ng mga may-ari ng bahay dito, at ang mga sasakyang minamaneho nila ay alinman sa Porsche, Maserati, o Ferrari. Ang halaga ng mga sasakyang pagmamay-ari nila ay maaaring umabot ng milyon-milyon. Tumikim ang isa pang security guard bilang pagsang-ayon sa kanyang kasamahan. Nako, at may mga nagmamaneho din ng Rolls-Royce. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng isang tao na nagmamaneho ng Chevy at nagsasabing siya ay may-ari ng bahay dito. Anong problema? Hindi ba siya aalis? Oy, kaibigan, halatang mali ang lugar ng pinuntahan mo. Lumapit ang isa pang security guard at sinimulang himukin si Severin na umalis din. Sabi niya pag-aari niya ang isa sa mga bahay dito. Hindi mo ba naisip na nakakatawa iyon? Buong pusong sabi ng matabang security guard kanina. Tumawa. Severin, mali ba ang pinuntahan mo? Napakamahal ng mga bahay dito. Napatingin si Judith sa mga villa na nasa harapan niya. Lahat sila ay napakalaki, hiwalay na mga unit. Sa isang sulyap, malinaw na hindi maraming tao ang kayang bumili ng mga ganitong bahay. Huwag kang mag-alala, nanay. Nasa loob lang ang bahay natin. Lumingon si Severin at ngumiti kay Judith. Nang marinig ng dalawang security guard ang sinabi ni Judith, mas natitiyak nilang nagyayabang lang si Severin. Ang payat, sabi ng security guard na huling dumating kanina. Well, mayroong isang madaling paraan upang malutas ito. Ang sinumang nagmamay-ari ng villa dito ay magkakaroon ng susi. Kunin ang sa inyo at ipakita ito sa amin. Saka natin malalaman kung nagsasabi ka ng totoo. Oo, ipakita sa amin ang inyong susi. Haha, agad na sabi ng matabang lalaki. Biglang, isang Ferrari ang nagmaneho sa likod ng Chevrolet at nagsimulang bumusina kay Severin para gumalaw. Sa likod ng Ferrari ay isang Audi A8. Inilabas ni Severin ang susi at ipinakita sa security guard. Naniniwala ka na ba ngayon? Napatingin ang matabang guard sa susi at may liko na ekspresyon sa mukha. Hindi pwede. May susi talaga siya. Ang payat ay may pagkalito din sa kanyang mukha, at silang tatlo ay nagulat na talagang nagawa ni Severin ang susi. Pagkalabas ni Severin ng susi, hindi napigilan ni Judith at Maurice na makahinga ng maluwag mula sa upuan sa likuran. Ano ang problema sa kotse na ito? Papasok ka ba o hindi? Kung hindi, pagkatapos ay umalis ka sa daan. Huwag mo kaming haharangyang lahat sa pagpasok. Isang babaeng nakaistilong damit ang lumabas sa Ferrari at naiinip na humimok. Sa loob ng kanyang sasakyan ay may isa pang nakaistilong babae na kinulayan ng dilaw ang buhok, at ang babaeng iyon ay parang naiinip din. Pagkatapos ay bumaba ang ilang tao mula sa Audi sa likod ng Ferrari. Sila ay walang iba kundi sina Easton, Lucy, Quinn, Timothy, at Patrick. Si Easton ay labis na nalungkot matapos masira ang kanyang kasal, kaya nagpasya siyang dalhin ang lahat upang kumuha ng inumin sa isang bar. Habang papaalis sila ay nagkita sila. Ang nakatatandang kapatid na pinsan ni Patrick at nagkataong nabalitaan na bumili siya ng villa sa Dragon Lake Vista. Wala pa sa kanila ang nakakita ng villa doon, kaya naisipan nilang pumunta at tingnan. Matapos makita ang pinsan ni Patrick na bumaba ng sasakyan ay bumaba na rin sila at gustong malaman kung ano ang nangyayari. Napangiti na lang ng awkward ang matabang security guard at nasabi. Sinabi ng taong ito na siya ang may-ari dito, ngunit wala akong matandaan na sino man sa mga may-ari na nagmamaneho ng Chevy. At bukod pa, bakit may magdadrive ng brand na ito ng kotse kung bilyon-bilyon ang net worth nila? Pagkasabi noon, huminto siya sandali at idinagdag. Pero ang mahalaga, may susi siya. Gagong bastos. Sa lahat ng tao sa mundo, talagang ikaw pa, Severin. Noong una ay gusto ni Patrick na ipagmalaki ang sarili sa harap ni Severin sa kasal, dahil noon pa man ay kinasusuklaman niya si Severin sa matagumpay na pagwawagi sa puso ni Lucy noon. Sa kasamaang palad, hindi niya inasahan na magpapalipad si Severin sa isang sipa. Nang makita niya si Severin sa sasakyan at maalala ang mga pangyayari kanina ay agad na namula ang mukha niya sa galit.
Life After Prison, Kabanata 52. Samantala, si Easton naman ay ganoon din ang galit at naikuyom ng napakahigpit ang kanyang mga kamao nang malaman niyang si Severin ang driver. Sa pagkabunggo niya wala pang ilang oras matapos ang nasirang kasal, pakiramdam niya ay napakaliit ng mundo. Nang makita ni Severin na nandoon din si Easton, bumaba siya ng sasakyan at nagtanong. Anong problema? Susubukan mo bang bugbugin ulit ako? Ako. Ikaw. Napuno ng galit si Easton na para bang gusto niyang sakalin si Severin hanggang sa mamatay pagkatapos at doon. Dahil nasaksihan niya ang mga kakayahan ni Severin sa pakikipaglaban sa araw na iyon, gayunpaman, alam niyang hindi siya magiging katapat ni Severin. Sa bandang huli, nananatili lang siyang kalmado kahit na nanggigigil na siya sa gilid at halos sumabog siya sa galit. Huwag ka nang maging pabigil bigla ulit, Severin. Nag-alala si Judith na baka masaktan ulit ng anak si Easton at agad na bumaba ng sasakyan para pigilan ito. Ito ba ang mainit na pinag-uusapan niyo kanina? Kumunat ang noo ng nakaistilong babae kay Severin at tinanong ang grupo. Lumingon si Patrick sa kanyang pinsan na si Jada Stone at sinabing, Oo. Ito rin ang lalaking gumawa ng kaguluhan sa kasal ni Easton ngayon at humiling na ibalik sa kanya ang dot. Hindi ba nakakadiri yon? Kilala mo ba kung sino siya, Miss Jada? Tanong ng security guard matapos marinig ang usapan nila. May-ari ba talaga siyang villa dito? Nasa kanya ang susi ng isa sa mga unit. Siya. Nakangising tanong ni Easton. May-ari ng bahay dito. Nakakatawa lang yan. Kawawa ang lalaking ito, at kalalabas lang niya sa kulungan. Paano makakabili ng villa dito ang isang ex-convict na pinalaya ilang araw lang? Ngumisi din si Lucy. Hihihi, bakit ko papakasalan si Easton kung kayang mag-villa dito, maduming mahirap na talunan. Mga mayayaman lang ang may kakayahan sa pananalapi ang makakabili ng mga bahay dito. Kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko malamang peke ang susi niya. Kanina pa bumaba ng sasakyan si Maurice kasama si Judith, at medyo nahiya sila nang marinig ang akusasyon na baka peke ang susi. Kung tutuusin, nadama nila na si Severin ay hindi magkakaroon ng paraan upang makayanang bayaran ang isang villa dito nang malaman nila na ito ay napakamahal kahit na ang pagrenta nito. Ang mga susi na ginamit dito ay napakakakaiba at hindi maaaring pekain. Hayaan mo akong tingnan ito. Malamig na tiningnan ng matabang security guard si Severin at tila nayayamot. Bahagyang ngumiti si Severin at iniabot ang susi. Matapos masuri ito saglit, sumimangot siya at sinabi, ito ay tunay. May biglang naisip si Jada at agad niyang pinaalalahanan ang security guard. Wala bang serial number ang mga susi? Walang masyadong villa dito, kaya hindi mahirap alamin kung aling unit ito mula sa serial number. Hindi naman ito mahalaga, kung ito ay peke, walang halaga ng pamemeki ang maaaring gawin itong tunay. Kung totoo ang susi, malamang na ninakaw niya iyon sa totoong may-ari. Pakiramdam ni Patrick ay may katuturan ang mga sinabi ni Jada. Agad na nagningning ang kanyang mga mata at sinabing, Oo, ang lalaking ito ay malamang na nagnakaw ng isang susi mula sa kung saan at gustong lumabas dito upang magnakaw ng mga bagay-bagay. Pera ang kulang sa kanya ngayong nakalabas na siya sa kulungan. Kung maaari lang siyang humila ng mabilis at magnakaw ng ilang mahahalagang bagay, yumaman na siya nang wala sa oras. Sinabi sa akin na ang ilan sa mga may-ari ng bahay dito ay may sariling likhang sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Matapos tingnang mabuti ang susi, sinabi ng security guard. 808. Hindi ba iyon ang pinakamalaking unit sa gilid ng bundok na may pinakamagandang lokasyon? Agad namang natawa si Jada nang marinig iyon. Hahaha. Siguradong ninakaw niya ang susi. Ang partikular na unit na iyon ay pinakasikat dahil sa pagmamay-ari ng mga Longhorn. Kaya lang, hindi na sila nakatira dito pagkatapos lumipat sa bagong residential area sa Timog. Life After Prison, Kabanata 53. Hahaha, bravo, Severin. Hindi ako makapaniwala na sinamantala mo ang lunch treat ni Mr. Henry at ninakaw ang susi ng kanyang villa. Alam mo naman sigurong hindi sila nakatira dito kaya inalis mo ang susi sa kanya at nagplano kang tumira dito. Lalong tumawa si Easton pagkarinig nito. Marami na akong nakitang walang hiyang tao noon, ngunit walang kasenjiya ng sa iyo.
Tinuya din siya ni Lucy. Nababaliw ka sa pagiging mahirap. Sa palagay ko ay hindi masyadong malayo na pumunta ka at nagnakaw ng susi. Ibig sabihin, hiniling mo sa pamilya ko na ibalik ang dot. Lumingon siya sa tatlong security guard na nasa harapan niya. Sa tingin ko dapat mong malaman na nangikil siya sa akin ng $170,000 ngayon. Sigurado ako na nalinlang ka sa pagpapasok sa kanya kung pumunta siya dito gamit ang isang mas magandang kotse, tulad ng isang Audi o marahil isang BMW. Sa kabutihang palad para sa iyo, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na gumastos ng anumang pera at bumili ng gayong mababang klase na kotse. Pumayag din si Jada. Tama siya. Kung papasukin mo ang isang tulad niya at sa huli ay magnakaw siya ng mga gamit sa mga villa, sa tingin ko ay hindi mo kayang pasanin ang responsibilidad. Natakot ang tatlong security guard sa narinig. Sa kabilang banda, hinatak ni Maurice at Judith ang mahabang mukha habang nakatayo sila sa isang tabi. Nagsimula silang magduda kay Severin at nagsimulang magtaka kung totoo ba ang mga akusasyon ng pagnanakaw niya ng susi. Tumingin si Judith kay Severin at mariing nagpa siya na paniwalaan ang kanyang anak. Sinabi niya kay Lucy at sa iba pa, itigil ang paggawa ng mga ligaw na akusasyon. Hinding-hindi gagawin ng anak ko ang ganoong bagay, kaya huwag mo siyang suruan kapag wala kang pruweba. Paninirang puri. Malamig na ngumiti si Lucy. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing, ang susi na iyon ay ang patunay doon. Ano pang patunay ang kailangan mo? Kapareho ko rin ang pananaw. Pumayag naman si Jada. Ang villa na ito ay nagkakahalaga ng halos $11 milyong, at ito ay pag-aari ng mga Longhorn. Walang ibang ebidensya ang maaaring maging mas tiyak kaysa rito. Tiningnan niya si Severin at ang iba pa ng may pag-aalipusta. Tahimik lang na nakaupo si Diane sa loob ng sasakyan, ngunit sa huli, hindi na niya kinaya ang mga pang-iinsulto at padabog na lumabas. Pagkatapos ay sinabi niya sa grupo ng mga tao. At paano kung hindi ninakaw ni Severin? Mayroon ba sa inyo ang may mga bowl ang makakapigil sa pagpasok namin? Diretsyong sabi ni Easton. Nako, Miss Diane, nagtataka ako kung saan mo nakuha ang mga bola para kumilos ng napakatigas. Walang sino man sa iyong pamilya ang nagsalita para sa iyo ngayon. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang kanilang pinakamamahal na maliit na anak na babae? Kailangan kong sabihin, bagay na bagay talaga kayo ni Severin. Nakakatuwang isipin na mahuhulog ka talaga sa isang tulad niya. Nontog ba ang ulo mo sa isang bagay? Kasi parang may mali sa utak mo. Subukan mong sabihin ulit yan, kalokohan. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at handang sumugod kay Easton nang ang huli ay gumawa ng mga hindi magandang pahayag tungkol kay Diane. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga magulang ni Severin sa abot ng kanilang makakaya at pinayuhan siyang iwasan ang pagiging mapusok. Swerte mo wala ang mga bodyguard ko ngayon, kung hindi, makikipag-ayos sana ako ng mga score sa iyo para sa insidente nitong umaga. Pero sinong nagmamalaskit? Makakaganti rin ako sa iyo maaga o huli. Malamig na sumangot si Easton, at sinabi sa tatlong security guard. Huwag kang tatayo dyan. Tumawag ng pulis. Dapat siyang ikulong sa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng susi na iyon. Sabi ng mas mataba sa tatlong guard. Sir, kakatawag ko lang sa aming pinuno ng seguridad, at tinatawagan na ng management ang pamilya Longhorn para i-check sa kanila. Makakaasa ka na matatapos siya hanggat makumpirma namin na ninakaw niya ang susi. Hihihi, tapos magtatagal pa tayo dito. Hindi na ako makapaghintay na makitang maaresto muli ang lalaking ito. Hahaha. Tumawa ng malakas si Easton. Oh, ang sarap sa pakiramdam. Kung hindi pa tayo dumaan dito, malamang kinawayan na ang lalaking ito. Wala pang isang minuto, personal na sumugod ang pinuno ng seguridad. Tumawag ka na ba ng pulis, sir? Dapat arestuhin ang lalaking ito dahil sa pagnanakaw ng susi na ito. May matibay na patunay na ito ay kabilang sa pamilya Longhorn, agad na humakbang ang matabang security guard at nagtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit ang sumunod na nangyari ay tuluyan na siyang natahimik. Binigyan siya ng sampal ng pinuno ng seguridad at sinabing, tama na sa kalokohan mo. Nandito si Mr. Severin ang bagong may-ari ng Villa 808. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Severin, hinawakan ang susi sa palad niya,
at magalang na iniabot kay Severin. Sir, paumanhin kong hindi alam ng mga tagasunod ko dito na ikaw ang bagong may-ari. Ang iyong sasakyan ay hindi pa nakarehistro sa system, kaya bahagi iyon ng dahilan ng buong hindi pagkakaunawaan. Imposible. Siguradong nagkakamali kayo. Hindi makapaniwalang bulalas ni Easton matapos marinig iyon. Life After Prison, Kabanata 54. Lumingon ang pinuno ng seguridad at sinabi kay Easton. Tinawagan na ng management ang mga Longhorn, at kinumpirma namin na si Mr. Severin ang binigyan ng Villa na matutuluyan. Ibinigay. Walang kamalay-malay na napaatras si Easton ng ilang hakbang. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang pag-iral nang mabalitaan niyang ibinigay ni Henry ang isang mahalagang residential property kay Severin. Yun. Hindi pwede yun. Itong mamahaling villa ay ipinamigay ng ganoon na lang. Napabuka ang bibig ni Lucy at hindi makapaniwala sa narinig. Ang villa ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon, at ito ay isang simbolo ng katayuan para sa sino mang nakatira doon. Mr. Severin, patawarin mo kami. Hindi namin alam na isa ka palang low profile. Kasalanan din namin na hindi namin alam na binigay sa iyo ang villa. Natakot ang isa sa 3 security guard at nagmamadaling lumapit para humingi ng tawad. Hihihi, hindi naman big deal. Hindi naman maasahan na malalaman mo lahat, diba? Tumawa si Severin, at sinabi. Tandaan mong ilagay ang plate number ko sa system mo mamaya. Sana, matuto kang huwag maliitin ang mga driver ng Chevy sa susunod. Siyempre. Tinitiyak namin sa iyo na hindi na namin uulitin ang parehong pagkakamali sa hinaharap, Mr. Severin. Pinunasan ng pinakamataba sa 3 ang malamig na pawis sa kanyang noo nang makitang walang sinisisi si Severin sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga may-ari ng bahay doon ay hindi mga tao na kanilang kayang saktan. At saka, kung may regalo sa kanya ni Henry ang isang villa na nagkakahalaga ng 11 milyon, halos tiyak na may higit pa sa kanya kaysa sa nakikita ng mata. Ito ay binigay sa atin. Natigilan din sina Judith at Maurice. Talagang hindi sila makapaniwala na may magbibigay ng ganito kamahal na villa sa kanilang anak. Tumingin si Severin kay Easton at sa iba pa bago sinabi. Tama ka, may mga bagay pa na dapat ayusin sa pagitan natin, pero bibitawan ko muna kayong lahat dahil gumagabi na. Sumakay agad si Severin sa sasakyan nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Agad namang pinapasok ng mga security guard si Severin at magalang na sumaludo sa kanya. Anong meron kay Henry at Severin? Akala ko ba sinabi mo na kalalabas lang ni Severin sa kulungan? Medyo natarante rin si Jada. Siya ay medyo mayabang nang magsalita para kay Easton at sa iba pa kanina, ngunit sa pagtatapos ng araw, ginawa lang niyang tanga ang sarili. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoon, nakaramdam siya ng sobrang sama ng loob bilang resulta. Oo, pero bakit siya ililibre ni Mr. Henry ng tanghalian ngayon at bibigyan pa siya ng ganoong kamahal na villa? Napakaswerte niya. Lalong nagalit si Easton. Ang kanyang pamilya ay walang ganoong villa, at si Severin ay nakatira sa isa. Mapahamak siya. Lalong nalungkot si Lucy. Pinili niya si Easton dahil mahirap si Severin kaya syempre ayaw niyang makitang maganda ang buhay ni Severin. Huwag kang mag-alala, babe. Gagawin kong ang lahat para pagsisihan niya ang lahat ng ito. Hanggal siya. Sa tingin ko ang pamilya Longhorn ay may utang na loob sa kanya at nagpas siyang bayaran ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng villa na iyon. Syempre, maaari niyang i-enjoy ang kanyang sarili sa ngayon. Maraming oras para makaganti ako sa kanya sa hinaharap. Malamig na sabi ni Easton at may masamang tingin sa kanyang mukha. Life After Prison, Kabanata 55. Hindi nagtagal ay pinaandar ni Severin ang kotse patungo sa gate ng Villa 808. Napakalaki nito, at may isang garahe na espesyal na matatagpuan sa tabi ng pasukan. Ipinarada niya ang sasakyan doon, bumaba, at kinuha ang susi para buksan ang pinto. Hindi ko pinangarap na magkakaroon tayo ng pagkakataong manirahan sa ganoon kalaking villa. Nakaramdam ng emosyonal si Maurice nang mapatingin siya sa malaking villa na nasa harapan niya. Kumunat ang noo ni Judith. Sa tingin ko hindi natin kayang bayaran ang bayad sa pamamahala para sa ganoon kalaking lugar.
Nakangiting binuksan ni Severin ang pinto. Ipaubaya mo sa akin ang mga bagay na iyan. Gusto kong lumipat kayo dito ng may kapayapaan ng isip, kaya wag kang masyadong mag-alala sa lahat. Halika na, mahal. Ilipat na natin ang mga gamit natin. Naniniwala ako na si Severin ay dapat gumawa ng ilang magagandang bagay para ibigay sa kanya ni Henry ang villa na ito. Nakangiting sabi ni Maurice. Mukhang napakahusay ng kakayahan sa medikal ni Severin at matagumpay niyang nailigtas ang buhay ni Henry. Maaaring hindi natin kayanin ang isang lugar na tulad nito kahit na tayo ay magtrabaho sa ating sarili hanggang sa kamatayan, ngunit ito ay maaaring katumbas ng halaga ng pera para kay Henry. Tama, ilipat muna natin ang mga gamit natin. Dumidilim na, kaya dapat ayusin na natin ang lahat at hayaan ang lahat na pumili ng kanilang mga silid. Kapag tapos na tayo dito, kukuha tayo ng masasarap na pagkain sa labas. Ngumiti din si Diane. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nakaramdam siya ng tunay na kasiyahan. Sa wakas, hindi na niya kailangang tumira sa maliit at masikip na lugar na iyon kasama ang kanyang anak na babae. Makukuha rin ba ako ng sarili kong kwarto, nanay? Inosenteng tiningnan ni Celine si Diane at nagtatakang tanong. Oo naman. Ang isang villa na kasing laki nito ay magkakaroon ng maraming kwarto, sa itaas at sa ibaba ng hagdanan. Nakangiting sabi ni Diane. Ihahatid kita saglit para mapili mo ang kwartong gusto mo. Okay na kami ng nanay mo sa ibaba. Pumunta na kayong tatlo at pumili ng sarili niyong silid sa itaas. Ngumisi si Maurice at idinagdag. Alam mo, patuloy akong nag-aalala kung ano ang gagawin kung nakalabas si Severin sa kulungan na may napakaraming utang. Wala rin siyang bahay o asawa pagkatapos ng lahat, ngunit ngayon, mayroon na siyang asawa at anak na babae, at isang matatawag pa niyang tahanan ang napakalaking villa na ito. Napakamakatotohanan pa rin talaga ng lahat sa akin. Napamulat ng mata si Judith. Tingnan mo, natutuwa ka. Tumawa si Maurice. Haha, dapat ba akong maging malungkot? Nagbago ang lahat sa magdamag. Hindi na natin kailangang mag-alala na hindi na makakahanap ng mapapangasawa si Severin. Muling udyok ni Judith kay Severin. Ang mga Longhorn ay nagpakita ng labis na kabaitan sa iyo, at habang nailigtas mo ang buhay ng matanda, bihira ang sino mang magbibigay sa iyo ng isang lugar na matutuluyan. Laging tandaan na gantihan sila ng parehong kabaitan na ipinakita nila sa iyo, naiintindihan mo. Oo, nanay. Naiintindihan ko. Dapat mag-enjoy ka pa ng kaunti, di ba? Ngumiti si Severin at dagdag pa. Siya nga pala, gagawa ako ng panggamot na likido para sa iyo bukas para magamit mo ito sa panglaban ng iyong buhok. Ginagarantiya ko na ito ay magiging itim sa loob ng 1 linggo. Tignan mo nagyayabang ka, mayroon bang isang bagay na kamangha-mangha? Todong ngiti si Judith, at tila bamata siya ng ilang taon mula nang bumalik si Severin. Ang sigla ng kabataang iyon ay isang bagay na hindi niya naranasan sa nakaraan. Nangangahulugan ang pagbabalik ni Severin na hindi na niya kailangang mag-alala kung ayos na ba siya sa kulungan o hindi. Haha, wag kang mag-alala nanay, eksperto ako pagdating sa medikal na usapin, at nangangako ako na hindi ako nagyayabang. Makikita mo sa sarili mo pagdating ng panahon. Tumawa si Severin at iniba ang paksa. Siya nga pala, nanay, kung may oras ako nitong mga susunod na araw, hihilingin kong may maglinis sa lugar na ito. Pagkatapos ay maaari nating anyayahan si Tita Marie at ang iba pa para kumain sa isa pang 2 o 3 araw. Ituturing natin ito bilang isang maliit na housewarming party. At pagdating ng panahon, ibabalik ko ang perang inutang natin sa kanila. Hindi, huwag kang mag-abala sa pagkuha ng mga tao. Makakatulong kami ng tatay mo sa paglilinis ng bakuran. Para meron naman kaming magawa. Sa lahat ng librerag oras na mayroon kami, hindi na kailangang gugulin ang lahat ng pera sa pagkuha ng mga tagapaglinis. Agad namang tinanggihan ni Judith ang ideya dahil ayaw niyang gumastos ng pera sa paglilinis ng lugar. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Severin. Sige, nanay. Habang nakatayo ang mga bagay, ang kanyang mga magulang ay kailangan pa ring dahan-daang umangkop sa pamumuhay tulad ng mayayamang tao. Iyon ay hindi nakakagulat, dahil ginugol nila ang kanilang buong buhay sa pagtatrabaho ng husto.
Napaka hindi makatotohanan kung bigla niyang hilingin sa kanila na baguhin ang paraan ng pag-iisip kapag ito ay matagal nang nakatanim sa kanila. Oh, ang mga dekorasyon dito ay napakaranggal. Oo, parang bago ang mga sofa na ito. Wow, may bar pa pala dito. At may red wine din doon.